Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso, ngayoy dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana at sisirain ang mga haliging sinasamba nila. Di magtatagal at sasabihin nila, wala kaming hari sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon. At ano ang magagawa para sa amin ng isang hari? Ang hari ng Samaria ay mawawalang parang bula. Wawasakin ang mga dambana sa burol ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinik at dawagan ang kanilang mga dambana. Sasabihin nila sa kabundukan, takpan ninyo kami, at sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Maghasik kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya. Ang salita ng Diyos. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya mananatili. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya mananatili. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya mananatili. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya mananatili. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naalala naman natin ang mga pangalan ng mga kasama ni Jesus. Si Pedro, Andres, Juan, Judas Tadeo, no? At marami pang iba. Ang tawag dito yung mga 12 apostles o mga sinugo ng Panginoon upang gawin ang kanyang kalooban at tumulong sa kanyang gawain ng pagliligtas. Napakasarap ng maisugo ka ng Panginoon. At ngayon narinig natin hindi lamang ang 12 apostles, maaaring sila ang ating pinakamodelo para sa pagninilay natin ito. Pero bawat isa ay pwedeng maging apostol sa makabagong panahon. Ang isang lang, parang balakid lang ay tayo. Bakit kaya sa simbahan, pag inaanyayahan natin na maglingkod, ang tao, ang una niyang sinasabi, marami pa akong ginagawa eh. No? Wag mo na yan. Kasi para lang yan sa mga banal. Dito muna ako sa hindi banal. Maging abala muna ako sa aking sarili.
Pagka malapit na, o kaya nag-retirement na, saka lang ako maglilingkod. Bakit kaya ganon ang mga salita? Parang hindi ba nila alam na malaking bahagi ng kanilang buhay ay nasayang sa hindi nila paglilingkod sa Diyos? Akala nila ay ginamit nila ang kanilang buhay, pero sa totoo lang, kung nawawala ang Diyos, parang malaking aksaya ang buhay natin. Hayaan natin na tayo ay masugo ng Panginoon. Magagawa lang natin yan kung kilala natin at minamahal natin ang Diyos. Tandaan natin, mahirap mahalin ang hindi kilala. Mahirap tupdin ang kalooban ng isa kung hindi naman natin siya talaga minamahal. Bakit tayo umaayaw? Baka bandang huli hindi natin siya mahal. Pahintulutan natin na magamit tayo ng Panginoon bilang kanyang mga instrumento. At mangyari lang yan kung kilala natin siya. At alam natin ang daan patungo sa tunay na buhay. Kung gusto talaga natin mabuhay at magkaroon ng kasiyahan na ganap, maglilingkod tayo sa Kanya. Pahintulutan natin ating sarili na sumunod sa Kanya kahit anuman ang pinagagawa ng Panginoon. Sapagkat naniniwala ako lahat ng pinagagawa ng Panginoon ay para sa ating kabutihan. Lahat ng pinagagawa ng Panginoon sa atin ay para sa ikaliligtas ng ating kapwa. At lahat ng pinagagawa ng Panginoon ay para sa kanyang lalong ikaluluwalhati. Ano pa bang pinagdududahan natin? Kaya halina mga kapatid, sundin natin ang kalooban ng Diyos, magpasugo tayo sa Kanya. Gawin natin itong apostolate ng ating buhay. Maglaan ng oras. Alam ko, busy tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero kahit mismong nasa trabaho, pwede natin gamitin yan para mag-reach out sa mga tao at pangalat sa kanila ang mabuting balita. Magkaroon din ng isang ministry sa atin sa weekends, sa Sabado o sa Linggo. Basta wag lang lalampas ang isang araw o isang linggo na hindi tayo nakakapaglingkod sa Panginoon. Bandang huli, titipunin ng Diyos ang kanyang mga lingkod. At sana, isa tayo doon. Manalangin tayo. Panginoon, sa gitna ng mga kahinaan namin sa buhay, tinatawag mo kami para sa iyong sarili. Tinatawag mo rin kami upang tupdin ang inyong kalooban na tumulong sa pangangalat ng mabuting balita at maging disipulo, gawing disipulo ang mga tao. Tulungan niyo po kami sa gawain ito, Panginoon. At pahintulutan nawa namin na magwagi ang kabutihan, magwagi ang iyong kalooban sa lahat ng aming mga ginagawa sa mundong ito. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.